Mabuting panimula upang mabigyan ng daan ang isang malaya at walang kinikilingang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ang naging pahayag ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong, kaugnay ng pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Calilong, kung nanatili sa pwesto si Congressman Romualdez sa gitna ng mga issue sa flood control, hindi maiaalis ang pagkakaroon ng epekto nito sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Paliwanag niya na maaaring magkaroon pa rin ng pagdadalawang isip na ipatawag siya, lalo na at hawak nito ang isa sa makapangyarihan at maimpluwensyang posisyon sa pamahalaan. Ganito rin ang naging pagtingin ng political analyst na si Edmond Tayaw sa naging resignation ni Romualdez. Well, I think that gives way to a more proper investigation, to be honest, because he's no longer speaker and so there's no more impression of undue influence that may be used to affect the investigation. So, ang sinasabi lang dito, kung hindi ka na speaker, mas malayang magagawa yung investigasyon kasi wala na yung agam-agam doon sa mga mag-iimbestiga na ay baka balikan sila ng isang nakaupong speaker. Iba kasi yung nakaupo sa hindi nakaupo. Ngunit para kay Dr. Calilong, ang pagbibitiw ng mambabatas ay hindi aniya inaasahan. So it's something na siguro hindi natin inaasahan dahil doon wala ito sa personalidad ni Speaker Romualdez. And true enough, if the President did not intervene here, I don't see any reason for him to be resigning on his own volition. Paliwanag niya, nagpapahiwatig lang ito na posibleng may kinalaman ang Malacanang sa naging desisyon o pag-alis sa pwesto ng kongresista. There was really this hand of Malacanang in this resignation, and true enough, I think ito ay pagpapakita rin naman ng Malacanang na kinikilala rin naman niya yung hangarin o yung saloobin ng taong bayan. Umaasa si Calilong na sa pagpapalit ng liderato ay hindi ito magiging hadlang o balakid sa mga investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Lalo na't ilang kongresista ang napangalan ng umano'y sangkot sa nasabing issue. I hope that the incoming or the newly minted Speaker of the House will not be a hindrance to any kind of investigation. That there will be no cover-up, that there will be no smoke screen, that there will be no diversionary mechanisms that will be in place para talagang gumulong at makita natin talaga yung hustisya. Sa kabila rin ng mga pagbabago sa liderato, binigyang diin naman ni Tayaw ang kahalagahan na makabalik na sa normal ang trabaho sa Kamara. Peaceful perhaps in a way that they can already get back to the actual work that they're supposed to be doing as representatives of the people. Take note that it's budget season and they have to get back to work. And as you've seen, the budget hearings have continued despite this change in leadership. Hindi matatapos sa resignation ni Representative Martin Romualdez ang paghingi ng accountability sa bilyong-bilyong pisong halagang nawala dahil sa ghost flood control projects. Magpapatuloy pa rin ang investigasyon at ayon sa mga eksperto, kailangan mapanagot ang mga mastermind sa likod ng katiwaliang ito at kung maaari ay maibalik ang perang ninakaw sa kaban ng bayan. Jedner Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.